Hello, what's up? This is Cotman back again for another video. So, konting trivia. May lang po ito na trivia. So, alam nyo ba na noong 2019, kaka-YouTube ko lang, kaka-monetize lang ng YouTube ko, a few thousands pa lang subscribers ko, naging target na ako ng hacking. And yes, nahack po ang YouTube channel ko. That was my fault kasi I was very excited. As in, very excited. Kasi kauna-una ang sponsorship ko, hindi ko alam na hacker pala yan. Yeah, kapag monetize ka na pala, kaka-monetize mo pa lang, prone ka o nagiging target ka, lalo po nakapasok ka sa radar nila, nagiging target ka ng kanilang hacking at cheche boreche. So, nahack ako, nawala ang YouTube ko na a few months and then nakipag-cooperate ako kay YouTube ko ng mga pinagagawa ko para lumabawi yung aking channel and yeah, nabawi ko naman. Obviously, nandito na siya. But after that, hindi na naulit yun. Why? Kasi naging triple. No. 10 times pa ako naging sobrang maingat sa lahat ng internet activities ko. Lahat ng online activities ko, sobrang ingat ko na talaga. Hindi lang doble, triple. Talagang 10 times mahigit ako nagkakaroon ng iba't ibang firewall para lang hindi basta-basta napapasok ang aking mga devices dito. From laptop, smartphone, tablets, lahat po. Okay? So, itong feature natin dito sa video na to is napaka-importante po para sa inyo. Okay, hindi lang para sa akin, para sa inyo. And i-feature ko to hindi dahil content creator ka. Oh yes, importante sa ito as content creator, lalo gusto mong protektahan ng iyong YouTube account. But this is for all, for general use. At ito lang ang kailangan mo na tool. Legit po ito. And don't worry, free. Yeah, the word free. Yan, huwag ka na umalis, boss. Ito ay free, no strings attached. Okay? At hindi rin po ito scam app or fake app or something. This is free. Free, legit. 100% free po ito na app. And kaya ito free ngayon kasi siyempre, bakit free? Baka may strings attached. No, wala pong strings attached. Kung meron man, kailangan nila yung reviews nyo. Yung user reviews, mag-iiwan kayo ng positive para maging portfolio nila. Para magamit nila yung reputation nila kapag gusto nilang lumaki as a company. So, free siya ngayon, hindi siya free forever. Okay? It's not free forever. So, kung ako sa inyo, samantalahin nyo habang free pa itong services na to from SquareX. Yan. Yes. Please, huwag nyo po i-download ito kasi sobrang useful po ito lalo sa inyo ng mga mayroong laptop. Nagda-download gamit ang inyong mga PC, mapapakinabangan nyo po talaga ito. Okay, papakita ko sa inyo. Papakita ko na sa inyo to. Okay? So, punta na tayo sa laptop ko. Papakita ko sa inyo, i-demo ko sa inyo paano gamitin. And kung bakit ko nasabing ito ang pinaka-safest. Ito na ang tool na kailangan nyo. Ito lang ang tool na kailangan nyo ever. Okay? So, yan. Ito po ang website na tinutukoy ko. Itong surx.com o squarex.com. Okay? So, once na nakarating na po kayo dito sa website na to, iwan ko yung link nito sa video description. Okay? Or I'm gonna pin this in the comment section. Check nyo lang yun, scroll lang kayo ng konti and then click nyo tong add SquareX to Chrome, okay? So, mag-work po ito si SquareX, okay? Para hindi ko na maksaya ang panahon nyo, mag-work lang po si SquareX.com sa lahat ng mga Chromium-based na mga web browser. Yan. Ito yung mga Chromium browser, sila Vivaldi, Microsoft Edge, Chromium na rin po ngayon. So, Brave browser, which is ito, itong ginagamit natin na to, this is Brave browser. As you can see, ito yung logo ng Brave browser. Yandex, basta lahat po ng mga mga kilala nyo yung Chromium web browser. Obviously, gagana rin po ito sa Google Chrome. Okay? Actually, meron ako sa Google Chrome. Ito na, naka-setup yan dyan. 2 linggo na rin to sa Google Chrome ko. So, meron akong ganito. Nakita nyan? Disposable file viewer. Yes, mamaya, papakita ko sa inyo kung paano yan. So, but ayan, mga Chromium web browser. What you can do, kapag nandito na kayo sa squarex.com, click nyo lang po itong add SquareX to Chrome. Iyon. And i-wait natin. Tapos, add to Chrome. Click natin itong add to Chrome. Of course, add extension para ma-install po siya sa inyong web browser. I would recommend na install nyo po ito sa lahat. All of your web browser na Chromium-based, installan nyo po nito para hindi na po kayo mag-worry ever. Okay? This is the safest way to use your web browser and browse the internet. Nothing is safer than this. Why? Mamaya papaliwanag ko sa inyo isa-isa, okay? So, yun. Na-install na natin, no? I-click nyo tong extension manager nila and then make sure na click nyo tong pin. Okay? Itong pin na to, click nyo po yan para lagi nyo na siya nakikita rito. Kasi, importante na easy access po si SquareX. Okay? Itong web extension na to si SquareX dapat laging easy access. Okay na? So, again, click nyo lang, make sure na nakakulay blue siya pag ipipin nyo na. The same goes with my Google Chrome. Nakikita nyo yan, oh. Yan, nakapin siya. Always. Ito.
That is why na-access ko siya anytime. So once na na-install nyo na po si SquareX, lalabas na siya rito. Of course, make sure na nakapin na, di ba? Click nyo na dito. And then dapat mag-login muna kayo. Okay, kung wala pa kayong account, of course, dapat mag-sign up muna kayo. Mabilis lang naman po 'yun. Kung may Gmail na nakalagin dito, click nyo na lang 'yon. Sign up using Google na lang. So, okay na po 'yun. As lalabas, ito po 'yun. So, ito po yung mga features ni SquareX. Yan. Itong apat na to. Ang pinaka-importante dito dyan actually is itong tatlo. Okay? Ang pinaka-favorite kong gamitin dito is itong dalawa. Okay? So, start muna tayo dito kay disposable browser. Yun po yung word exactly. Disposable browser, which means temporary browser lang po ito na magagamit nyo. And ang ginagamit po nitong technology is dalawa. VPN at Sandbox. Okay? VPN is for your privacy para hindi po makita kung nasaan exactly ang location mo o at nasaan ang IP address mo. I can show you that. As you can see dito, pwede kang pumili po ng bansa na gusto mo. Kung saan lalabas ang IP address mo. That means, kung sino man ang magse-search sa'yo, titignan ng IP address mo, makikita niya na nandun ka sa bansang yon. Like kunwari, try natin Australia, and then click lang natin itong start. Makikita nyo maglo-loading yan. And then gagawa siya ng virtual dito na web browser. Ayan. So, ito yung normal natin na web browser. Makikita nyo. As you can see, ito naman yung Sandbox na web browser. Ayan. Ito naman yun. Dito, kita nyo dalawa. Naging dalawa. Okay? Huwag kayong magkakamali dito sa part na to. Minsan, nakakalito ako. Nung umpisa, nalito ako. Akala ko dito pa rin magta-type. But turns out, dito pala. Okay? Kasi, ito yung tinatawag na Sandbox web browser na niya. Temporary lang po ito. Again, lahat po ng itatype nyo rito, lahat po ng bibisitahin yung websites will not be recorded. There will be no history as soon as natapos na kayong gamitin. Okay? Kung titingnan niyo dito sa baba, yan, ito sa baba na to, meron po ditong timer. Okay? So, meron tayong 2 gigabits per second na internet speed. Pero syempre, nakadepende pa rin sa iyo yan. Basta, yung maximum na speed na kaya ibigay na tapatan ng SquareX is hanggang 2 gigabits per second. Pero kung 10 Mbps lang yung internet mo, 10 Mbps lang ang may enjoy mo. But, kaya yung tapatan ng internet mo hanggang 2 gigabits per second. And this timer, meron ka laging 10 minutes. Every web browser na i-open mo, every disposable web browser will give you 10 minutes. Okay? Pero, don't worry, extendable po yon. Mamaya, pag nakita nyo, pag nasa 2 minutes na lang itong orasan na to, aalukin ka niya na kung gusto mo ba mag-extend another 10 minutes, another 10 minutes, and another 10 minutes. And of course, kung makikita nyo rin ito, naka-ads or black. Kung gusto mo naman lagyan ng ads, pwede rin, i-off mo lang to, magkakaroon na ng ads. Ads are allowed na. Pero syempre, ayaw nyo na may ads. Syempre, ganun lagi sa sistema nyo. So, click nyo, make sure na ads are black. And then, pwede nyo rin actually i-share yung inyong session link. Pwede nyo rin i-mute yung sound kung ayaw nyo na may sound yung naka-open na web browser dito. Yan. And then, of course, the full screen. Kung gusto nyo naka-full screen, ayaw nyo nakikita yung original na web browser. Nakita nyo, di ba? Kanina, di ba, pinakatawa sa nyo ito, dalawa ang web browser, lumalabas. Yung original, yung sa'yo, and then ito yung sa SquareX. Ngayon, kung gusto mo, ito lang ang makita mo para hindi ka nalilito, you can click the enter full screen. Right. So, wala ka na, hindi ka na malilito. So, currently, nandito tayo ngayon sa Sandbox or sa disposable web browser ni SquareX. So, i-check natin ngayon kung nasaan tayo. Check mo natin my IP address. Yun. So, pag kinlik natin to, supposedly lalabas yung IP address natin na ginagamit. Hindi yung original, which is kung nasaan talaga tayo. Itong IP address na to is yung ginamit natin na Australia. Okay? So, as you can see, Sydney ang city natin. So, pag may nag-look up sa atin, nasa Sydney tayo, doon daw tayo currently nakaupo at nagko-computer. Alright? So, pag kinlik pa natin to, show my complete IP address, ayan. So, makikita nyo is, lumalabas dito nasa around Australia tayo, di ba? And also, you can check din kung hindi kayo maniniwala. How about punta tayo open tayo ng isa pang web browser. Yes, you can also open multiple web browser dito or multiple tabs just in case lang na curious kayo. Nag-work din talaga ito as normal web browser. How about try natin ang Google Maps? Para maipakita ko rin sa inyo na wala talaga sa Pilipinas ito ngayon kasi ang kinlik natin is Australia. Nakikita ni Google Maps nasa Australia tayo. Check natin my location. Nandito ako currently sa Sydney. So, where is this? How about punta tayo ng Springwood. Ayan. And then, direction. Papakita ko lang sa inyo ha. Tapos dito, pag usually tinatanong ko saan manggagaling yung gusto mong di ba? Area. Lagyan natin your location. Lalabas po dyan. Nasa Sydney pa rin tayo. But, in fact,
Siyempre, yung totoo, nasa Pilipinas tayo. But, everyone na gusto mag-track sa'yo, gusto kang sundan, gusto kang i-hack or what, kung ano may malicious reasons, bakit ka nila sinusundan, ba't nila ino-observe ang internet activities mo, is makikita nila nasa Australia ha. Okay? Isa pa lang po yan. Another feature is, pwede po tayo magdagdag pa. Like, kunwari, itong web browser na to, Australia, hindi mo kailangan isarado to. What if gusto mo naman mag-open sa Singapore? Okay? Like, kunwari, Singapore. Open tayo in Singapore. Start tayo. So, pwede po siya mag-multiple web browser. So, itong isa, Australia. So, pwede ka dito manood ng YouTube using the Australia IP address. Nanood ka ng YouTube dito. And then, dito naman sa kabila, Singapore. You may also use YouTube, pero Singapore naman ang makikita rito. This is a Singaporean YouTuber naman. Parang ganon. So mapapansin nyo, yan, pwede kang magdagdag ng magdagdag. Okay, ng mga bansa, iba't ibang VPN. So safe ka po rito kung anonymity lang ang gusto mo, kung privacy lang ang gusto mo, pwede ka mag-multiple yan. Mag-open ka pa, Brazil naman. So in-open natin ang Brazil, wait lang natin ng konti, magiging 3 na yan, and boom. So meron na tayong 3 sessions. Ayan, Australia, Singapore, Brazil. Right? So, balik tayo muna dun sa Australia. Lipat tayo rito sa Australia. So, try searching to get started. Reload. How about Cotman Whitey? Yun, lumalabas din naman sa Australia si Cotman Whitey. Winner! So, yun. Again, you can use this anytime basta meron kayong laptop at PC. Currently, nag-work siya sa Windows and MacBook. And I think nag-work din ito sa Linux, kung gumagamit kayo ng Linux. As long as Chromium based at gumagamit ng web extension, yung web browser nyo. Okay? So, yun. Ayun, lumabas na. Nakita nyo, extend session by 10 minutes. So, patapos na. Kapag hindi mo kasi in-extend yan, mabubura ito. Mawawala itong session natin. As in, forever na mawawala. Wala ka na magagawa. So, click nyo lang ito. Kung gusto mo pa mag-extend another 10 minutes, magiging 12 minutes na yan. Ayan, 12 minutes na. What if dito sa Singapore server naman na inopen natin, what if hindi natin in-extend? So, mamaya papakita ko sa inyo kung anong mangyayari. Okay? So, yan yung nagagawa ng disposable web browser. So, another thing na kaya na gawin ng disposable web browser is mag-open ng mga malicious files sa yung email. Eto na. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan ko dati. Bakit ngayon lang ito nagawa? But, hey, wala tayong magagawa, dito na yan. But ngayon, gusto ko na malaman nyo, matutunan nyo to at magamit nyo itong tools na to, lalo't mga content creator kayo or gumagamit kayo ng Gmail nyo for your businesses. Importante po dito kasi dito, pwede nyo i-open kahit malware. Pinadalang kayo ng malware sa Gmail, ma-open nyo rito. Okay lang, safe, as long as meron kayong SquareX. So like this one, eto. Meron tayong sample dito ng malicious talaga na link. Yan. So, may naka-attach na file. So, what I can do is maybe use this. Okay? Meron tayo dito ng disposable file viewer na tinatawag . So, we can use that. Yan. Loading disposable yan. Pwede. Pag dito, lahat ng mga dinownload mo is i-upload mo lang dito, browse file. Pero pwede rin naman na direct na hindi. Paano? Linawin mo rin ba? Kunwari, ito, wala pa tayong na-activate dito. Makikita nyo, di ba? Dispose na natin to. Ito, back tayo sa email muna na hindi natin na-open yung disposable file viewer. What you can do actually is click this and then open in SquareX. Pwede mo pong ganunin. And then, ikaw pipili. Bahala ka na dyan kung alin dyan ang gusto mo na server ang gamitin niya. Like, kunwari, we'll use the Australia na server. Open siya doon. Ayan, preparing file viewer. And then dito, pwede na natin i-view yung file na malicious na posibleng merong malware or compromised. So, ayan, pwede na natin siya ngayon i-view as normal. Yan. Makikita natin. So, dito makikita natin kung goods bang i-open at i-run itong mga pinapadala sa atin ng mga kausap natin. And kapag okay naman, why not? Okay? So, pwedeng ganon. Or, if ever man, kunwari may dumating na email, ayaw mo munang buksan. Okay? Kunwari, ayaw mo munang buksan kasi nadidetect nila yun kapag binuksan na o hindi. So, dito pa lang sa labas, unread pa yan, hindi pa natin binubuksan, di ba? Pwede mo nang i-scan actually siya. Preview, enhance privacy mode. Makikita nyo, ayan o. Meron na dito si SquareX. So, dito, pwede niyang i-view, hindi niya magre-record sa kanya na binuksan mo to. Hindi magno-notify sa kanya na in-open mo na yung email para basahin. So, ito, mababasa natin agad dito yung laman. Hi Rene, we're sorry that you were not able to attend 5G cell site, blah blah blah. Yeah, dapat attend ako ng seminar kasi kung paano mag-assemble ng 5G cell site. Kaso, busy ako nung time na to. So, yeah. As you can see, pwede na natin basahin. Again, hindi po ito magno-notify
Okay, hindi po ito mag-notify dun sa sender na nabasa na natin yung email. Kasi dinaan natin dito sa advance na ito to. Like I said, see, unread pa rin siya. Again, preview. Right-click lang, right-click. Preview. Right-click, preview. Pag pin-review mo yan, lalabas yung laman na pwede mo na siyang basahin safe computer laptop mo or sa account mo. Okay? Kasi itong ino-open natin to, sa website po ito mismo ni SquareX. Hindi natin siya ino-open sa computer natin. So that means safe na safe po ang computer natin or accounts natin gamit si SquareX. Okay? That's the disposable file viewer. Okay? So napaka-importante po nito. How about the disposable email naman? Okay? Disposable, wait. Baka tapos yun sa Singapore. Patapos na. Ayan. So pag natapos to, pansinin nyo mamaya is mag-shutdown ito. Okay? Mabubura lahat ito. Itong inopen natin. Kapag hindi ka extend ng session ng 10 minutes, mabubura po, mawawala po forever. Yeah. So that is why hindi ko po i-recommend sa inyo na mag-open kayo dito sa SquareX ng importante yung mga web tabs. Yung mga tabs nyo, like nag-research kayo for your thesis, for your defense. Huwag kayo mag-open dito kasi once na natapos yung session, lagot. Okay? Lagot. Mawawala na yung forever. Wala pong copy kasi hindi po nagkikip ng copy si SquareX. No logs, no history, nothing. As soon as the time runs out, okay, na-dispose na yung browser. Again, this is a disposable browser. Yun yung pangalan mismo, disposable. So once na na-dispose, wala na pong way para ma-backup or makakuha ng backup. So that is why make sure na babantayan nyo lagi yung session nyo kung paubos na o hindi. Okay? Abangan natin ng konti. Fast forward tayo. So ayan, 10 seconds na lang. Abangan natin. Yan, para makikita nyo na mate-terminate ito kapag hindi kayo nag-extend ng session by 10 minutes. Paulit-ulit po yan. Don't worry, unlimited po yung extension na yon. So yun, session disposed. Wala ka na magagawa. Kahit i-refresh mo yan, hindi na po babalik yung na walang open tabs. Wala na. Kahit refresh natin, hindi na po mababalik yon. So, don't worry naman kasi unlimited naman po kasi itong disposable web browser na to. Yan, unlimited po yung mga yan. Pag nag 3 minutes na, sasabihan ka na nila na kailangan mo na mag-extend. Malapit tayo mag 3 minutes. Unlimited naman po yung extension. Don't worry. Unlimited po. Yun nga lang, yun na yung pinaka-hassle. Actually, ito lang siguro yung pinaka-negative dito sa experience ko rito is may time limit. I think meron din namang reason bakit kailangan may time limit. Kasi syempre, kung bumibisita ka sa mga medyo risky na mga website, maganda na may time limit siya para hindi nakastack ang iyong web browser or ang iyong computer naka-expose ka nga ng matagal. Kasi the more ka na nagtatagal na naka-online, lalo't hindi mo na siya gamit, hindi mo na gamit yung laptop mo, is mas nagiging delikado at prone ka na ma-discover nung compromised na website na binibisita mo. Yeah. So, that is why importante na tingin ko, okay lang din to. Although, yeah, dapat may option din sana na pwede ka magstay for longer nang hindi mo binabantayan yung oras, yung 10 minutes. Maybe make it 1 hour. But yeah, we have only 10 minutes. Yun lang yung pinaka-negative ko dito na experience. But the rest of my experience, maganda, very useful, mas nagiging tiwala ako sa online presence ko. Okay? Ayan, 3 minutes na. So, extend session by 10 minutes. Unlimited naman po yan. Okay? Pag lumabas uli yan, pag 3 minutes na, extend ka lang. Unlimited po. Infinite po yung 10 minutes. Ikaw yan. Depende sa'yo kung gusto mong mag-extend na mag-extend. Alright? Lipat naman tayo dun sa isa pang feature niya. Ang disposable email. Itong disposable email, nagagamit ito basically for those instances na kailangan mong ng temporary email kapag magsa-sign up ka. Like, yeah, pag kunwari, yung website na yon, kailangan mong mag-sign up doon, hinihingi ka mag-sign up bago mo magamit. Tapos wala ka naman ng balak bumalik doon. Gumamit ka na lang ng ganito. Okay? What you can do is copy nyo lang. Copy. Tapos, pag kailangan ng confirmation email, click nyo lang ditong inbox kasi lalabas dito yung email na dumating. And then, dito mo i-approve. Okay na yun. And then, once na dinispose mo na yung email na yun, wala na. Goodbye na. So, hindi mo na kailangan yung email na yun. So, as long as ginagamit mo yung email na yun, click mo lang dito sa inbox kung may darating na mga messages or chats or what. Something to sign up about. Okay? Dito open tayo, kunwari ng Android Authority. Dito kinaganda rin best way to block ads. So Android Authority is one of the na pinakamaraming ads, 'di ba? Pag nag-click tayo dito, nag-open tayo dito, walang ads na magpapakita. And of course sa YouTube din. Kung gusto niyo sa YouTube wala ding ads, ganito rin.
Ito na po yung mismo. Open tayo. Walang account yan ha. Walang account na nakalagay. So basically, hindi po ito premium or anything. Mag-play lang tayo ng isang video rito and then makikita na natin dito kung may ads o wala, di ba? Supposedly, dapat may ads sa intro. And ang bilis siyang mag-loading. Wala pong buffer. Provided syempre na mabilis ang internet nyo. Kung mabilis ang internet nyo, talagang walang buffer, di ba? As you can see, yes. And then of course, you can also enhance the resolution. Kung gusto mo tumaas, supported po niya yan. Para sa ulo ng mga balita, let's go! Again, supported po niya yung matataas na video resolution streaming, okay? And you can go for full screen if you want. I-click mo lang itong full screen dito sa baba. Meron ka ng full screen experience sa mismong Square X. Yeah. And then click mo lang ulit ito, balik ka sa normal. Yeah, para hindi ka lang nagkakamali. So wala din pong ads dito. Even YouTube, mawawala ng ads kapag gamit mo ito si Square X disposable web browser. As long as nakaklik tong ads are black. Diba? Solid, panalo. So, one of the best tools talaga. Again, hindi mo siya kailangang i-install sa PC mo. Hindi siya kailangang i-install ng hiwalay. Web extension lang po siya. Okay? So, napaka-convenient po niya. Wala po kayong kailangang i-install na malaking file. A few kilobytes lang, good to go na kayo. And of course, yung pinaka-best sa lahat na part, free. Free lang po ito. Okay? And then of course, meron tayong tinatawag na smart integration. Yan. Enable in-browser detection and mitigation of online threats. Protects you against malicious websites, files, content, and networks. Yun nga, yung kapag nag-right click tayo, nakikita natin, pwede na natin isilipin. Yan. Yan yung smart integration. So, ayun nga. Kung naghahanap lang talaga kayo ng safe internet web browsing, walang ads, kahit pa mag-open kayo ng delikadong files, delikadong website, hindi nyo na kailangang isipin yon. Huwag na po kayo mag-alala. As long as ino-open nyo siya sa loob ni Square X extension, doon nyo siya ino-open, wala po kayong problema, hindi kahit kailanman mai-infect ang inyong laptop. Windows man yan o MacBook. That's how safe you're gonna be if you will be using the Square X web browser extension. From disposable web browser, disposable file viewer, disposable email plus smart integration within the web browser na ginagamit mo. Again, sa web browser lang siya nangyayari ha. Wala po siyang pakialam sa mismong Windows system mo or MacBook system mo. Wala po siya doon. Nandun lang siya sa web browser the whole time. Lahat ng ginagawa mo, so lahat ng activities mo within the web browser is 100% safe. Safe, private, and anonymous. If you want more information about this web extension, I'm gonna leave some tutorials, guides, everything about the Square X. Please, samantalahin nyo po ito. Libre naman wala naman kayong gagastusin. Okay? And like I said, ang habol lang nila is mga good reviews. So, yun nga pala. Yun lang kapalit, please. Kung nag-enjoy naman kayo and you think, you feel, na-experience nyo naman na positive, talaga naman maasahan siya, secured. Sana naman lang, yun, duman lang makapag-thank you tayo na maiwan lang kayo ng reviews dito sa kanilang, dito sa mismong Chrome web browser, yan. Maiwan tayo dito ng reviews. Write a review, sabihin natin something positive. Magsusulat ako actually ngayon kasi different account ko naman to, so pwede ko rin siyang sulatan dito. Nakapag-review na ako dito using my Kotman email. This one is the Rain Manguera email. Mag-iwan din ako ng positive reviews dito kasi gusto ko na ma-inspire sila lalo na gumawa nito kasi hanggat free to. This is not gonna be free forever, mind you ha. Nagpapakilala pa lang kasi sila and they are showing the world na reliable and secure talaga sila. Okay? So, while this is free, as long as this is free, please samantalahin nyo po yung kanilang inaalok na mga services. Free, safe, secured, peace of mind. Dito lang po yan. So, hanggang doon na lang. Mag-iwan na lang ako ng positive review dito. I'm gonna leave my positive review here and kayo nang bahala. I hope ma-enjoy nyo rin and kapag ka napatunayan nyo na totoo yung sinasabi ko, lahat ng sinabi ko rito, please leave your own positive review here. Okay? Please, para po magtagal sila at para mawili na gawin ito para sa atin ng libre. Okay? Yun lang. Yun lang ang hiling ko sa inyo. Gusto ko siya magtagal. Ayoko mawala siya. Kasi kung hindi mo susuportan. Kasi kapag ang isang product, especially ganito, walang support, walang nagkagustong gumamit, kahit ang ganda-ganda pa ng features niya, walang sumuporta, ang bilis po nilang nawawala sa market. So, ito lang gusto ko. Gusto ko magtagal kasi sila. And to do that, bigyan natin sila ng support kahit na positive reviews lang po. Please, again, kung magiging useful lang naman sa'yo. Kung hindi useful sa'yo, huwag ka mag-iwan ng positive reviews. I'm not forcing you to do anything. Okay?
I'm not forcing you to give them positive reviews if you think it's not worth it. They are not worth it. If you think, but like I said, for me, in my experience, they are worth it. So I'm gonna give my positive reviews to them. I'm gonna leave this right now. This is my second positive review to them using my second account because I believe they are worth it. Yun lang. Again, this is Scott Man. I'll talk to you again soon. Mag-iwan lang ako ng positive reviews dito.